Sa mga client naman natin ang tatanong sa ating old router na PLDT5B5 na nabili po natin to ng 300 pesos. Sa last video kasi ginawa po natin itong receipt para magamit po natin as Wi-Fi extender or EP antenna para sa ating piso Wi-Fi binto. Yan po yung ginawa nating Wi-Fi name sa ating PLDT router. Kasi actual po natin ito ilalagay doon sa ating kapitbahay. Para doon sa loob ng bahay nila mismo, napakalakas na po yung signal, hindi na po sila kailangan lumabas para pick upin po ang ating mga Wi-Fi signal. Okay, punta na po tayo dito sa ating mobile po na punta po tayo sa Wi-Fi settings. Punik po tayo sa Wi-Fi name ng ating PLDT. Then, punta po tayo sa browser. Open po tayo ng browser natin sa Google Chrome din. Itatype po natin itong default IP address na sa likod lang din ng ating router. Ayan, pop up na po yung pinaka-portal ng ating router. Dito sa account, itatype po natin yung admin sa username niya. Then yung password niya na naka-default 1234 kasi na-reset na po natin to sa last na video kaya default na po yung password. Then dito sa old password, itatype po natin yung default password niya or old password niya na 1234. Then dito sa new password, gagawa po tayo ng personalized password. I-make sure na po kailangan na mayroon na po tayong na symbols na ilalagay. Then i-confirm lang din po yung ginawa nating password para pag-access natin ulit. Ito na yung gagamitin natin. Then dito sa Wi-Fi, sa band steering, click po natin yan para isala po ang Wi-Fi name na lalabas. Pero activitin po yan yung 2.4 GHz at saka yung 5 GHz na Wi-Fi. Then, dito maglalagay po muna tayo temporary ng Wi-Fi password. Temporary la po yan, napakadali la po pwede natin gagamitin dyan para pag-update kasi natin yan, magdi-disconnect tayo, kukunik ulit tayo dyan sa password na yan. Kaya, temporary lagay po natin na password kasi mamaya, pag nakapasok na tayo, tatanggalin din natin itong password na to dahil ikukunik po natin to sa Wi-Fi ng ating window para automatic portal na po ang lalabas na ma-apply at hindi na po sila mapapassword. Kaya sundan po natin itong video hanggang sa dulo. Ayan, nag-disconnect na po tayo nung pag-apply. Then, punta tayo ulit naman sa Wi-Fi ng ating cellphone kasi automatic na disconnect tayo. Lumipat na pang connection nating cellphone. Lumipat na tayo sa Converge automatic po kasi yan. Din hanapin ulit natin yung PLDT na Wi-Fi name. Ayan. Dito sa Wi-Fi, balik tayo ulit sa PLDT na Wi-Fi name. Itatype na natin yung password na nilagay natin na temporary doon sa Wi-Fi password. Yan, para makapag-connect talaga tayo sa Wi-Fi name ng ating PLDT. Ayan, pag once connected na po tayo, balik ulit tayo sa browser, type ni natin yung 192.168.1.1 default IP address. Ayan, para makapasok ulit tayo sa pinaka-dashboard. Ayan, mapop up na ulit yung dashboard ng ating PLDT. Ayun, itatype na daman natin dito. Yung ginawa nating account, yung admin lang para napakadaling matandaan. Tapos yung new password natin na sinit up nung pinakaumpisa. Yung may mix symbols tayo, may mix letter at saka number ko. Ano po yung nilagay nyo na password, tatandaan po natin yon. Then click po natin login na yan. Nakapasok na po tayo sa pinaka-dashboard talaga ng ating router. Ayun, ito na po yung settings. Una po natin gagawin. Pupunta po tayo, hanapin po natin yung ating W LAN or itong wireless LAN. Hanapin po natin yan. Ayan. Dito sa wireless LAN or W LAN, dito natin makikita yung dual band natin na 2.4 GHz at saka yung 5 GHz. Ayan. Ngayon, dito tayo mag-i-edit na ng ating Wi-Fi name or is ID. Ayan, naka-default pa kasi ito, naka-PLDT pa. Ngayon, i-edit po natin ito kung ano po yung gusto natin ilagay sa ating Wi-Fi name na lalabas doon sa kanila mga cellphone. Dito sa demo natin, ang lalagay ko dito, unlimited piso Wi-Fi PLDT para alam ko na itong Wi-Fi name na to nasa router ng PLDT. Pero depende na po yan sa inyo kung ano po talagang ilalagay niyong Wi-Fi name kahit ano namang Wi-Fi name dyan basta
gawin din yun yan. Pagdating din sa 5 GHz, isip ninyo lang sila para magiging band steering. Ikakapi lang natin yan. Din yan din yung Wi-Fi name na ilalagay natin sa 5 GHz na Wi-Fi radio kasi dual band po ito. Ayan na po yung Wi-Fi name ng ating 2.4. Then dito sa authentication, kasi kanina naglagay tayo na yun, i-open na po natin. Hindi na po tayo maglalagay ng authentication mode para automatic. Portal na po ang lalabas pag nakunik sila dito, pag nakunik nato sa ating Wi-Fi window. Yan. Okay na po yung 2.4 GHz sa Wi-Fi name or is ID. Punta na naman tayo dito sa ating advanced network settings ng 2.4 GHz. Ito kasi yung Wi-Fi inuna natin na paggawa. Ngayon dito, meron po tayong babaguhin dito sa advanced settings ng 2.4 GHz natin na Wi-Fi radio. Usually talaga ito naka-default lang kapag yan. Yung gamitin po natin sa channel width or channel bandwidth 20 MHz. Din dito sa channel frequency, automatic lang po yan. Recommended kasi na router na to, naka-automatic, kaya automatic lang po ilalagay natin dyan. Tapos wala na tayong babaguhin, ang binago lang natin yan channel bandwidth na 20 MHz. Then punta na naman tayo dito sa 5G network or ito yung 5 GHz na Wi-Fi. Dito sa SSID or Wi-Fi name, ikatapi na natin yung Wi-Fi name na ginawa natin doon sa 2.4G na Wi-Fi name. SIM name po talaga kailangan natin dito para magbaban steering siya. Isa lang po yung lalabas na Wi-Fi name din sa authentication mode. Click lang po natin yung open, wala tayong password para automatic mag-pop up ang ating portal. Pag nakakunik na to sa ating window, ayan, okay na. Din apply save natin. Din punta na naman ulit tayo sa ating ginawang Wi-Fi name na kasi nag-save na kasi tayo. Kaya automatic mag-disconnect ang ating cellphone. Na yun, hanapin na yung ginawa nating Wi-Fi name na Unlimited Piso Wi-Fi PLDT. Kasi nag-save na tayo sa ginawa nating Wi-Fi name ng router natin, ayan. Unlimited Piso Wi-Fi, PLDT na pong ginawa natin Wi-Fi name, kaya makunik ulit tayo dyan. Okay, automatic na napop up sa ating browser, ang ating portal ng ating PLDT router din na, ayan. Kunik ulit tayo, tayo sa account, admin at saka yung password natin. Kasi nagdi-disconnect tayo dahil lababo na tayo ng SSID ng 2.4 at saka yung 5 GHz, kaya automatic tayo ma-disconnect, ayan. Balik na tayo sa pinaka-dashboard. Andito na tayo sa pinaka-dashboard. Hanapin naman natin dito yung settings na WLAN. Ayan. Tapos, ayan, nakita natin, naka-band steering na tayo, naka-single SSID na yan. Ngayon, ang susunod nating i-open, hanapin naman natin dito yung DHCP server. Dahil kailangan po natin i-turn off ang DHCP server. Kaya punta po tayo sa settings na LAN. Dito sa LAN, dito natin makikita yung DHCP configuration. Ayan, naka-enable po yan or naka-check po yan yung tatlo. Kasi ba router naman enable, disable LAN, dito naka-check. Kaya ang gagawin natin yan, tanggalin yung check. Then, isi-save na po natin or apply. Meron pong apply dito sa baba. Pag na-apply na po natin yan, turn off na po automatic ang ating DHCP server. Dito din sa LAN settings, dito rin natin makikita yung naka-default IP address ng ating router na in-enter natin or paano tayo nakapasok. Ito po yung 192.168.1.1, yan po yung nakalagay sa likod ng ating router. Dito rin po pwede natin yan baguhin o personalize ang ating mga IP address na default, lalo na pong maglagay na naman tayo na panibabong PLDT router para iwasan po natin na magkaroon ng conflict ang LAN IP address. Kaya padanyan pong configuration na successful na po tayo, kaya ilalagay na po natin itong ating router doon sa ating kapitbahay sa susunod na video. Sundan nyo lang po ang ating next video.